Yo mga dudes, matik na. Kahit simpleng handrail, basta maigaganda, banatan na natin ng DIY yan. Para naman maging static tignan, di ba? Pininturahan ko to ng black enamel. Kahit simple lang, may dating pa rin ang itsura. So ano pang inaantay natin? Let's start! Simulan nga natin dito sa pagkukumpuni ng mga damage na handrail. Kung papansin nyo, may mga butas at uneven or may mga flaky na pintura na medyo matigas. So gumamit tayo ng grinder para mapadali. At gumamit din tayo dito ng steel epoxy para masilyahan ang mga butas at sira ng ating handrail. Nice! Siyempre, bago natin pinturahan, kailangan muna natin alisin ng mga alikabok. Kaya pinunasan muna natin siya ng medyo basang-basahan bago natin siya pinturahan para mawalis yung mga alikabok. Yeah, boy! So ayan, tuloy-tuloy lang tayo. At kahit medyo pagod dahil tuloy-tuloy ang DIY natin, syempre hindi tayo pwedeng tamarin dahil yan lang ang meron tayo sa pagiging galawan dyan. So nandito yan sa baba. So ito, simulan na natin siya pinturahan ng black enamel. Yan nga pala ang ginagamit pag bakal. Sabi nung pintor. So sinunod lang natin. So ayan, from old brown handrail, nagiging static na siya. Nagiging matingkad at maganda sa ating mata. At natuwa nga si Mrs. dyan. Pero sobrang baho nito. I mean, hindi siya mabaho, matapang, sobrang tapang na amoy nito. At si Mrs. nandun nga sa kwarto. Hindi ko pinapalabas kasi baka malanghap na to. At ako, nagsuot na lang ng respiratory mask. Di ko alam kung nakakatulong ba to. Pero tingin ko hindi dahil naamoy ko pa rin siya. Pero siguro nakatulong naman ng konti. Tsaka hindi naman natin araw-araw to ginagawa. So siguro okay lang to sa health ko. Pero sa mga pintor dyan na laging gumagamit nito or ibang chemical, payo sa inyo sana meron kayong proper PPE kasi talagang madadamage yung health nyo. Kung hindi nyo man nararamdaman sa ngayon, siguro sa pagtanda nyo, baka dun nyo maramdaman yung side effect. So I really promote to use a proper PPE, lalo na yung para sa mask kasi mahirap magkasakit, lalo na dito sa Pinas. Wala tayong maayos na health benefits dito. So ayan, tuloy-tuloy lang tayo sa pagpintura. Medyo mahirap lang dito pinturahan kasi singit-singit. At syempre, iniiwasan natin magtulo-tulo dahil enamel to. Medyo mas mahirap siya tanggalan kumbaga sa ibang pintura. So dito, sinimulan natin dyan sa mga singit-singit sa baba. Then, matatapos din natin. At dito, gumamit nga ako sa umpisa ng roller. Sa paggamit ko ng roller, okay naman siya. Actually, maganda siya gamitin. Pero ang problem lang is medyo natabagalan ako sa proseso at saka matakaw sa pintura. Actually, ang ginamit ng roller dito is foam. Di ko alam kung mali yun o tama. Pero ang bilis masira ng foam. So siguro baka mali yun. So ang next na ginawa ko, gumamit na lang ng brush na size 2.5 inch. So yun, naging okay naman yung kinalabasan ng ginamit ko. And hindi siya ganun katakaw sa pintura. Ayan, talagang kailangan natin talasan ng ating paningin. Alamat ang lawin. Kaya mahirap na kung may makalusot, medyo mababad trip pa ako niyan dahil syempre, hindi maayos sa paningin. Kumbaga siya lang yung naiiba sa lahat. Tarang, lagi ko siya makikita, isip-isipin ko at mababad trip ako. So dito talagang inayos ko lahat. Talagang sinikap kong tignan, paulit-ulit yung mga singit-singit para walang makalusot. At good thing, walang nakalusot. Nice! So ayan, patapos na tayo dito mga dudes dahil nasa baba na tayo. So alam nyo na ang kasunod nito. Thanks for watching. Peace out!